Yan, ganyan. Hello there mga katats and welcome back to my YouTube channel. Yay! We're going to Aling Ika Karinderya, yes. Ito yung karinderya na pinagmamalaki nila yung bibingkoy. Parang bibingka and tikoy. So I've been seeing this like last year pa. Tapos bukod dun sa kanilang bibingkoy, mga kakanin, typical karinderya na may ulam, may kanin, may palabok, may ganun sila day. So chichibugin natin. Sabi sa video nila na sinasadya daw sila, hindi lang yung mga yung nakatira sa Pilipinas o sa Cavite. Ultimo yung mga nakatikim na, tapos nag-abroad na mga balikbayan. Pag umuwi daw sila ng Pilipinas, sinasadya pa rin sila. Aba, tikman natin, baka talagang kasadya-sadya. Lesser chika, punta na po tayo doon para may madatnan po tayo doon sa Aling Ika Karinderya. Let's go, guys! And we're back, hoy. Tis ganda tinan mo. Oy, miss ko yung Perya. Those days where we Those were were the days. By Adele. Hi. Excited na po kami matunton yung Aling Ika Karinderya. Tsaka yung Aling Ika kasi, di ba, more than 100. So Aling marami. Ika pila, Ika. Oh, kaya pala Ika kasi hindi, yung Aling Ika kasi almost 100 years na. So 100 years old na siya. ano na siya? Century. Dapat pupunta kami mga after lunch or hapon, hindi daw talaga. Dahil the perfect time daw for us to go visit Aling Ika Karinderya is morning. Umaga. Tsaka di ba mabilis daw maupo? Yes. Sino bang hindi mahilig sa palabok? Ako gusto ko palabok. Yung lutong ulam, karinderya. Biruin mo para imaneho natin all the way here, like from Manila At to... gumising tayo ng maaga. It's a miracle. I know I slept kagabi. Actually, natulog ako na maaga. Parang nagising ako around 1. Basta katulog ako ng 3. Bangon na ako ng 5. Ayun, eto na kami ngayon. Na ang traffic lang is yung pabalik ng Maynila, yung mga papasok from Cavite to Manila. Pero yung pagganito, hindi naman po. Malaman natin mamaya yan. Tsaka ang ganda ng gising. Alam mo yung, ewan ko. Actually, sabi ko nga kay MC, kasi kada gising ko mga katets sa Bexbat, doon ako nagkakape doon sa may parang harapan, tapos hatingin lang ako doon sa mga puno-puno. Di ba sabi nga niya, huwag daw ako malungkot, daling ko daw yung mga puno. Malungkot. Dala yung mga puno, para di ka malungkot. Parang bilit-bit talaga. Nagdala ka ng puno ng ipil-ipil. Puno ng ipil-ipil sa condo. Pero dun sa sa ating bagong titirahan, very excited na. Konting-konti na lang talaga, promise. Malapit na malapit. Excited na. Kung excited kayo, mas excited po ako, syempre. Excited din ako. Yes. Meron na po tulugan si Gududo. Yes, tsaka mag-staycation yung pamilya namin. Ano kakainin mong ulam ngayon? Ano yung makita mo? Kung ano yung makikita ko. Basta yung pinaka-the best. Ay, tama may dala akong Gudo. Food bag. Yes! Saka excited ako tikman yung 100 years na 100 years old na bibingkoy. Kasi di ba yung mga OFW, pag umuwi sila rito, kung bumibili sila, di madayo talaga sila para dalhin sa kung saan bansa nila dadalhin. Tamang-tama ka. I'm so excited to what? Tikman yun. Yung ay, hello! Shoutout po sa mga balikbayans natin dyan na nanunood. Ay, shoutout po. Yung mga OFW, hello po sa inyo. Salamat po sa mga OFW. Pag umuwi, may mga friend ako na umuwi talaga galing abroad. Uy, ano mo naman kami sa Vice Comedy Club? Doon sa mga nanonood po na gusto magpunta ng VCC or nandito man kayo sa Pilipinas, sa Manila, nasa abroad, hanapin nyo na lang po yung kay Gudu na po kayo makipag-coordinate. Ipa-forward lang po niya sa akin yan. Yes, message nyo po ako sa Instagram or sa TikTok. Andyan po, ayan. Scarlett 250 po. Yan. Sa lahat po wala po kayong babayaran sa akin, ha? Walang bayad ng reservation. Libre po yun. Advance reservation. Saan galing may bayad yung reservation? Hindi, may nagtatanong ko. Siguro naniningil ka, no? May nagtatanong, may bayad bang reservation? No po, wala pong bayad. Doon po kayo lahat magbabayad sa sa Vice Comedy Club. See you in a while, see you in a bit, and see you tomorrow. See you. Oh my God, ang daming talipapa. Oh my God. Arte mo. Talipapa. Arte mo lang naman kayong bahay. May kitira ka nga lang sa Airbnb. Gumanya ka na kapag gawa na yung condo mo. Ay, oh my God, bakit? Sa kanila maganda yung ilog. Sa inyo hindi maapaw. Sa amin yung ganyan, black. Mag-comment lang po kayo dyan kung meron kayong gustong ipatry sa amin na chibugan. Ayun yung mga gano'n. Ayun, nakatingin sa lalaki sa Gudo. Chami. Alam niyo ba kung ano yung chami? Yes. Pansit. Chami. Sana kapag punta naman natin yung kay Ate Wilma. Oh, actually. Si Wilma Actually naka-schedule yun kasi alam mo kasi yung pinapanood ako sa Netflix, yung Somebody Feed
Phil. Si Erwan kumain sila sa Trellis, yung masarap na sisig. Din tayo doon. Tapos kay Wilma Dasent doon sa restaurant niya sa Tagaytay. Yung ano, so pupuntahan din natin. Actually gusto ko rin siyang puntahan din. Yung ambiance ng restaurant, I wanna see it for myself. Pero hindi ko talaga makalimutan yung ano, yung unang-unang vlog mo. yung sa ano, sa Project 8. Sa bahay nila Iya, sa compound. Yung nag-ano kayo ng mga itik-itik. Alin yung hairdo ko doon, parang Steven Seagal. Yung akapal dito pagdating, yung Rio, 8 ikot. Siyempre yung long back nun, no, Freddy Aguilar. Mga katets, iba siya ito siguro napakasama ng ugali nito ni Scarlett. Kulay black pa yung buhok mo nun na ano, no? Ay hindi, ano, blondie na. Grabe blondie. Bleach. Ang buhok mo nun. Pepe Smith ka nga nun. Dati kala ko mahihain ka na gano'n na. Ay nakita pa noon yung first vlog mo na ano. Yung nga yung kalama mo iya. Ay naku, mahihain. Mahihain ako sa tao. Kaya hindi ko kalala, mahihain ako. Pero pag yung sa trabaho, yung hindi ako mahihain. I mean, pag nandyan yung ano, yung camera. Work pag work. Hindi kasi iba yung ano, iba yung camera sa TV, iba yung camera na solo na cam, di ba? Solo cam ka pa. Pero tinawag mo ako Steven Seagal. Pero dati, ngayon Mrs. na. Mrs. Mga katets, finally we're here sa Mercado del Ciudad de Cavite. So eto, last na palengke ko yata, I think, sa Marikina. Kasama ko si Petit. Oh, here! Finally! Hi po! Good morning po! Mga katets, we're here at Aling Ika's Carinderia. Finally, after almost a year. Okay, so ayan, medyo nakasipat-sipat na po ako ng uulamin namin. Dito na lang tayo sa corner. Isang parang L-shape lang siya na kainan. So, pipili tayo ng ulam, kakain tayo dito. Tapos, yung pinunta natin dito, yung bibingkoy, yun ang chichibugin natin. Ito po yan, ito yung palengke dito. Si Miss Verna. Hi kayo, Miss Verna. Si Miss Verna is the daughter of Aling Ika. Now, next year, di ba Miss Verna, magwa 100 years old na next year to. Oh, 2027. Ay, next year pa. Next year pa pala. Sorry, mali ako. So, next year, magwa 100 years old na etong Aling Ika. Tara, pili na tayo ng pagkain. Oh, umorder po ako ng crab cake, chuchu. So, meron yun. Tortang alimasag na nire-refer, sinadjust ni Madam na kumakain. Tapos, sabi ko ako lang dapat, pati si Gudo, inggitera. Ano po bang pinakasikat dito sa Aling Ika, yung bibingkoy, diba? Bukod po doon, ano ba mo ba ibang kakanin nyo po? Ubi, kalamay, at saka biko, tapos Shanghai po, tas kare-kare. Pasensya na po. That's alright. Malagi po ba? Oh, that's alright. Oh, social si mother. That's alright. Madalas po ba kayo nakain dito? Kayo lang po ulit. Bakit? Saan po ba kayo galing po? Oh, see, I told you. So you just got back from Australia? Yeah, talagang kain ako dito. Oh, tama yung sinabi nila na pag yung kunyari nakakain na dito, yung mga bumabalik, babalikan mo talaga si Aling Ika. Kaya feeling ko, kukuha na tayo ng bahay dito malapit para. Saan po kayo sa Australia? New South Wales. Oh, New South Wales MC. Yes. New sorry. South Wales KFC. KFC po? KFC. 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 What's your name, ma'am? Rose po. Miss Rose, kailan po balik niya ng Australia? Ang bigat. Mamaya? Talagang kumain muna kayo? Yes. Hindi pwede magdala ng palabok, no? None. So, every time you come home, talagang you always Daan talaga ako dito. pay a visit dito kay Aling Ika talaga. Opo. Kakainin nyo na because you can't bring the food here back to Australia, right? Tapos, how long have you been living in Australia? 14 years? 14 years? Yes. 14 years. Are you married to an Australian? Or, talaga. You have kids? Yes, I got 2. Oh, she got 2, the left and the right. So, Rose, right? Have a safe flight going back to Australia. Okay, thank you. Tapos si Madam naman, taga France. Yes, taga-French siya. Sabi, i-try mo itong alimasag. Magano siya. Ingat po kayo sa flight nyo. Alam mo, ang sweet naman kasi sinabi ko doon sa vlog ko kanina na yung iba nagaling ng abroad, talagang, kumbaga parang kasama din to sa itinerary nila yung pagkain dito. Agaya ni Miss Rose na who's flying back to Australia today. Pero ano yung favorite nyo in-order dito, Miss Rose? Ito. Saka palabok. Salamin? In-order? Charot. Yung beef steak nila. Tsaka yung palabok. And Bibingkoy. tsaka palabok din po. Bibingkoy. Mag-share mo kung isang order lang po. Guys, pag nandito na yung pagkain, kanya-kanya kuha na lang kami, kakain na po tayo. Let's go.
Uy, wag ka daw magkakapag kumakain. Yes, that is the manner and table. Table manner. Okay, so nandito na po tayo. Actually, nag-set up lang po sila, si Miss Verna and then the rest of the team Aling Ika ng kainan namin. Dito na nakita ko kasi kanina. Ito po yung gayatan ninyo, no? Parang working area nila. So, ito po, okay, nagpe-present na tayo ng pagkain. Ito po yung kare-kare with bagong. Okay, next. Ito naman yung gaya-gaya si Gudo. Ito yung tortang alimango. Alimango. Alimasag. Oh, alimango to. Alimasag yun sa kanya. magkaiba. Yeah. Ito po, galing sa Jollibee. Tsaka palabok. Ito po yung kanilang palabok na. Ay, grabe. Loaded. Tsaka ang bigat. Ito yung nahuli kong kinakain ni Miss Rose na pabalik na siya ng Australia. Miss Rose, have a safe flight and hope to see you again here sa Aling Ikas. Ito po yung palabok. Ito yung sauce ng Shanghai. Favorite ni Gudo. Ayan. With the sauce. And ito, kasi matagal na akong hindi nakakatsibog. Na-miss ko na agad si Ate Ron. Hindi kami nagaganito sa Bex Battalion House eh. Ito po yung ginataang langka. Ito po. Wow, hindi. Share tayo. Okay. Light lang mo. Alam mo, worth it naman itong inano namin kasi galing pa kami ng Maynila. Alam mo yung last na kain ko sa palengke, Gudo. Alam mo si Petit yung kasama ko. Sa Marikina kami kumain. Kami dati madalas kami sa ganito sa sa Balintawak. Bakla. Sa Balintawak, nung nagtitinda kami ng plastic sa palengke. At kumakain kami ni Nanay ng ganito sa mga kaibigan. Ito, tatry ko muna Nakakamiss to. yung ganito. Ay, ang sarap niya. First time. Ito yung nirecommend nung kasama ni Miss Rose. Definitely yung dessert namin, yung bibingkoy. So dati akala ko, itong Aling Ikas, lang siya, yung parang puro kakanin, yung bibingkoy nila, biko, and then ube, kalamay. Meron din talaga silang ulam, kanin ulam, at saka itong pinagmamalaki nilang pansit palabok na matitimusan natin maya-maya. So far, I'm loving the tortang alimasag. Alimango. Ano ba? Nakakainis ka na. Dahil ang lasa mo The what? the root. yung yung alimango, fiber. Ang sarap. Ang aga ng gising namin. Ang sarap ng sibugan namin. Parang santo. Sausawan na alimango. Kung ayaw mo ng ketchup. Ayun ba yun? Yes. Perfect. Mangga, mami. Ito yung binigyan ng sausawan, no? Parang burong Parang mangga. siyang mango chutney ba yun? Ayun, no, nabibilaukan na to, oh. Tapos mamaya mag-uwi din tayo ng bibingkoy kasi magkikita kami nila MC bukas. Pagtitikman ko siya, dadalawin ko naman yung kapatid ko. Alam mo naman yung nalulungkot. Ito mga to naman, may makikita naman kayo sa Manila. Kaya alam ko kung talagang sinadya namin dito yung bibingkoy. Siyempre, hindi lang naman yung bibingkoy ang kakainin namin, no? Totoo. Kakain muna kami din nito. Ang sarap nung namumula sa akin lang. Wow. Ako din. Tapos pangalawa, kasi na-miss ko rin. Biglang na-miss ko yung langka. Tapos number 3 yung Even their dipping sauce, it's so sarap. Wow. cobra. Pero may the texture of Kaya mo lang si Maki. Hindi naman kami coding ngayon eh. Ito next, my turn to try the langka. Oh, you guys. Open. Big. Diba? Yung pagdatigman mo yung langka, yung parang namimiss mo lang na ang tagal mong hindi nakakain ng yung taang langka. Sobra, kitang-kita ko yung kuha mo eh. Tebe alimasag. Ano? Alimasag. Guys, nag-ahanap pa sa Temi Alimasag pa. Wala na. Okay. Sisera na lang kita. Hindi, tutulungan ko na lang. Yes. Tulungan kita. Para hindi ka mahirapan sa buhay. Inuuto mo lang ako eh. Para hindi ka mahirapan sa buhay. Nawala yung rice. Talaga? Ay, lumipat sa plato ko, Magic. Ayan na po. Pabanatan na po niya yung palabok. Ito, Mickey. Dalawa ka, sabi ko, para siya yung pang mami, di ba? Tapos yung isa, Mimi. Mami Biho. Good Samaritan. It's new in my eyes. Wow, bago sa paningin. Kasi di ba usually yung maliliit lang. Siya nagno-noodles na ako, nandito pa rin ako sa rice. Yes. Oh my God. Ay, iha. Salamat. Ay. Iha. Iha, balbasarado po yan. Yung palabok, iba yung dati. Kasi dalawa yung noodles eh. May usually palabok. Manipes or mataba? Oo. Uy, may mataba. Sa Pancit Malabon kasi, di ba yung mataba? Meron din palabok sa Jollibee na yung manipis. It's new. So, sa inyo sa Malabon, kumakaano ka? Ang lakas ng kumain. Ito ang buhay. Wala na lang ako sa First time umatad ng pancit na ganito, yung parang may noodles ng mami. Oo na, dalawang klaseng noodle. Kasi like what I said, iba yung palabok ng Malabon, iba yung palabok sa Jollibee kasi manipis yun eh. Sa Malabon makapal. Ito naman, mix.
Kaya parang... Iba din yung pansit palabok sa Switzerland, in fairness. Oo, wala lang. Sinabi ko lang. Bakit? Guys, we're just gonna... Wala na. Sauce na lang. Malapit na siya magbabu. Magbababa lang kami ng konti ng kinain kasi maghihimagas na po kami. Akala niyo tapos na, hindi pa po. Kaya pa po namin maghimagas. So, hi, Miss Verna. Miss Verna, ito po yung inyong... Kalamay ube, tsaka Ito po yung lalagyanan. Sinagot. Ito po yung kalamay ube at saka yung biko. Tapos ito po ano na to? Sauce. Sauce. Kala ko yung pinamdidikit ng banderitas. Kayo po ang anak ni Aling Ika. ang Aling Ika kasi talaga, yung lola ko. Yung lola. Tapos, pero si mama ko, nakilala rin siya as Aling Ika. Okay. Tapos, ako So, naman dalawa siya. sila. Ika. Charot. Kasi nung panahon ni mama, kasi ang interview lagi si mama, kaya siya ang mas nakilala. Now, Aling kayo Ika. na. Oo. Yes. Aling Verna na. Aling Charot. Berna na. So, matagal na talaga ito dito, no? Ever since ito talaga yung spot nyo dito. Hindi, dati sa Kariton lang kami. Ah, okay. Tapos, Pero nandito- Cavite City. Cavite City, around Cavite City. Tapos dito na kayo nakakuha ng Oo. pwesto. Para matagal kayo nagkariton. Matagal din, nung panahon ko kasi. Ah, si mama, si Kaya lola. naman pala ganun katagal. Pero ito talaga yung ano, Oo, ang panlaban. talaga. Ito yung pangmalakasang bibingkoy. Talaga. Tapos yung bibingkoy, ganito din po. Diyak na kanina. Ayan, ay, dayan, lalagyan na ng papakita ni Miss Verna ang aking bibingkoy na maaga siya nauubos, no? Wala na ngayon. Wala na? Wala na. Ito na lang. Sinira ko na nga sa YouTube. Diyos me, pinagtira na lang ako. Talaga? Ba't di kayo gumagawa ng madami, Miss Verna? Napakahirap kasi ng proseso nito. Ano po ba ang proseso niyan? Magpapagiling ka ng malagkit. Giling ng malagkit, Babad tapos... mo muna siya, mga 2 hours. Tapos papagiling. Pagpagiling mo, pipit-pitin mo siya para mawala yung tubig. Magdamag yun. Oh. Para maging, siya, galapong. Tapos, pagdating... Parang may pumipit-pit din sa akin gabi. Para maging galapong. Oo, para maging galapong. Tapos... Tapos nun, gagawin na namin, ibibilog-bilog na namin. Yung munggo pa, magluluto pa kami. So talagang talaga siya. It's really Oo, matrabaho. matrabaho talaga. So nakakailang ganito po kayo sa isang araw? Ngayon, bali, ang kasi namin, common namin is 6 na bilao, isang araw, 6, 7. Pero pag more, November, December, Mas dumodoble dapat. grabe, talagang super, nagta-30 Dito na sila nag-Noche Buena. nagta-30 kilos kami pag ganong panahon. Talaga ba? Talagang wala At nang least may tulugan. naabutan kami, ayan. So ayan po guys, please, sa mga, baka hindi po nakakapunta rito, sa mga taga Cavite, ayan, ayan na pala siya. Generation to generation. There you go. So ayan, come visit Aling Ika's here sa Mercado del Ciudad de Cavite. Ayan. Ito po ilalagyan din ng ganda. Patingin nga po kung paano nyo ginagawa. Ano tong brown munggo po yan? Miss Verna? Ay! Miss Verna, wag naman tayo mag-away! Nag-aamok na si Miss Verna, nagbasag. Hindi ba kayo magsisilayas dito? So, ginugupit. Ginaganyan siya. Kasi pag hindi mo siya So, meron siyang laman ng liempo sa loob. hindi naman siya munggo sa loob. Okay. So yung munggo nando sa loob. Tapos siya lalagyan ng siyang lalagyan ng gata, ng isaw. Hindi kasi siya, talagang partner sila. So ito, hindi mo siya pwedeng chibugin ng yan lang. Pwede naman. Pwede, pero mas bongga pag may... Lasa niya kasi. Parang kumbaga kare-karet bagoong. Oo. Kung ganun, etong hinanda ni Miss Verna, titimusan na natin. Tara, let's go. Okay guys, eto na to. We're here for etong bibingkoy ni Aling Ika. Hindi ko alam kung mabigat yung lalagyanan o pati mismo yung laman mabigat. Eto na siya. Yung sauce na, Wow! yung na, may sago. Kaya nakikita ko may sago. Parang sauce ng bilo-bilo. Parang siyang ginatang halo-halo, yung binignit. It's so chewable. Ay, po na. Ang sarap ng Yung nasunog na part, yung... para siyang tikoy na Yun nga bibingka na tikoy, di ba? Yun. Kaya bibingka na tikoy. Ito naman ako dito sa ube lamay. Ube kalamay. Ang harap. Mas gusto ko ito isa. Ito naman yung isa, yung biko nila. Ang sarap ng combination. Wala na tayong sinabing hindi masarap. Lahat masarap. Ang bahang sarap ng combination ng Masarap yung biko actually. Pero mas gusto ko yung ube kalamay. Mismo the bibingkoy, masarap. It was brought to my gosh. The taste was elevated because of the sauce. Minsan napapatanong ako, ang swerte ng mga unang tao, natikman nila yung review na. Even nung panahon na yun, ang dami-dami siguro ng production ng ginagawa. Kasi ngayon, medyo limited na lang kasi, matagal yung process nung pag-doing the bibingkoy. Hoy! Sabi nga nila,
Sabi nga ni Miss Vern na ang tagal-tagal na panahon pa lang daw ng hapon. Kaniton pa lang, ito na po yung hustle ng lola niya. Ang dami na ng pinagdaanan. The history of this bibingkoy. Yes, I love the history, the taste of history, and the legendary bibingkoy. Yeah. Di ba? Masarap. Tsaka malalasahan mo yung ano, yung... Kung may malalasahan ka ba, inubos mo na. Yung ang tagal ng process na pagkakagawa. Masarap. Pasandali mo lang kakainin. Dahil take it ako. The chewiness and the crust, the burning crust. Mamaya ka sa akin sa kotse. Guys, magbabayad lang tayo. Tapos I'll see kung anong pwede ko mapa-take out. Ha? Okay mga katets, finally, we're through. We did what we had to do. Kumain dito. Kay Aling Ika's Karinderya, bukod doon sa bibingkoy, doon sa ube kalamay, sa biko. Nagkanin ulam kami, nagpalabo kami. At syempre, hindi kami magiging masaya kapag wala kaming Sharon. So ito, iuwi ko to para sa mga Bex. Yes. At saka kay Gudo. Gumagano si Gudo. Oh. So, para kay Gudo. So, tinanong ko, ito yung nandito na yung bibingkoy, yung ube kalamay at saka biko. Nakaseparate daw yung sauce kasi para daw hindi lumabnaw ba yun, no? Tama, sabi ni Madam. Isa pala, what's your name, ate? Ate Rio. Si Ate Rio, isa sa mga nagluluto dito. Lahat sila, yes. And the girls, isa munang yehey naman siya. Miss Verna, isang yehey naman dyan. Yehey! Pagod na po sila eh. Miss Verna, thank you very much po. Siyempre magbabayad muna po tayo bago tayo. Baka makaligtaan natin, nakakahiya naman. So, guys, sa mga nandito sa Cavite, kung hindi nyo po muna na-try, punta na kayo dito sa Mercado del Ciudad de Cavite. Sa Aling Ika's Karinderya, bukod doon sa kanilang mga kakanin, sikat na bibingkoy, dahil panchibog. Pabayad na muna tayo, nakatingin na si Gudo kasi gusto niyang kainin pa namin. Masama, okay lang ba daw kung gagawin doon niya sa kotse yung gata? Ayan, naku, ginanahan lalo. So, magbabayad. Magkano po lahat yung bill namin? Magkano po? 1,350. 1,350, di ba? Tapos may ganito ka pa. Saan ka malulugan? I hope you like this one. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Be more loving and caring every day, guys. Love, love, love. Love, love, love. Shut up, Gudo. Just put it there. Ang bigat nito. You're supposed to hold this for me. Bigat. May camera po. Ano ka na? Kung naman ko anak ko, hi! Thank you for watching. Nabayad na tayo, guys. Take care. Love, love, love.